Oy, good morning, ka-coffee. Oy, formal na pong nanumpa si Department of Finance Secretary Ralph Recto sa harap po mismo yan ni Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, yung mga kritiko, pinupuna siya. Masyado daw po itong ambisyoso. Bakit daw ambisyoso? Kasi gusto daw po ni Secretary Recto na makakolekta po kada araw ng 20 billion pesos na buwis. Medyo malaki yan, ka-coffee, no? Ibig sabihin yan, kung 20 billion yan, ang inaasahan natin sa loob ng isang taon, let's say 365 days, ang inaasahan na makukolekta po 7.3 trillion pesos yan. Pinapakalaki po yan, 7.3 trillion. Magkano lang naman yung budget ng Pilipinas pag kasapit po ng 2024? Nasa 5.7 trillion pesos yung estimated budget natin. Ibig sabihin, sobra pa. Kung sakali magkakatotoo itong ambisyon ni Secretary Recto na makakolekta po ng 20 billion pesos kada araw, may sobra po tayo na 1.6 trillion pesos. Nakakaubo ito 1.6 trillion pesos ang sosobrahin sa isang taon. Ibig sabihin, kung ang utang natin ang utang ng Pilipinas, lahat-lahat ang kabuuang utang natin ay sa 14.15 trillion pesos siya rin. Ibig sabihin, kung taon-taon may sobra tayo na 1.6 trillion pesos, sabay mababayaran natin yung utang natin sa buong mundo sa loob lamang po yan ng 9 years. Uy, maganda yan. Kung sakali magkakatotoo yan. Gusto natin yan. Actually, medyo ambitious talaga. No? Honest opinion natin ito, medyo ambitious itong gusto ni Secretary Recto. Pero walang masama dito. Kasi nagsiset ka lang ng goals. Yun, huwag ka masasaktan pag hindi na-meet. Kasi maganda yung goals niya. 20 billion pesos a day. No? Let's say, sige, hindi mo man ma-meet ng 100% yan, kahit sabihin natin na half of it lang yung ma-meet mo, or wag naman half, no? Kahit 75% lang, let's say 15 billion pesos a day, not bad na rin yan. Kumbaga, mataas yung standard, hindi mo man maabot yung standard, kahit paano, mataas pa rin po yung nakuha mo. Yan yung take natin dyan. Ang tanong dyan, realistic nga ba? Maaabot ba itong 20 billion pesos a day na collection? Possible. Kung walang mga smugglers, kung magbabayad ng buwis sa mga dapat mag-buwis, kung magagamit ng tama itong mga buwis na makukolekta, no? At magiging diligent talaga ang ating gobyerno na i-maximize natin yung mga investors na gusto pumasok dito sa Pilipinas para malaki ang kita ng Pilipinas. Kasi yan lang naman ang solusyon Mabawasan ang ating utang, matapos itong ating utang, kailangan may revenue, di ba? May kita. Parang tayo yan, mabayaran natin ang utang natin, kailangan maraming pera ang pumapasok. Yan din ang Pilipinas. Anyway, sige. Sa balitang ito ng Manila Bulletin, basahin natin yan. New Department of Finance Chief targets 20 billion daily tax collection. Biruin mo, di ba, may mga nakalulusot na kumpanya, hindi nagbabayad ng corporate tax, may mga individual din po na hindi nagbabayad ng tax. At yung isa rin kasi problema, napakahirap pagbayad ng tax. No? Kung masisimplify yan, yung proseso ng pagbabayad ng tax, mas maiinganyo po yung ating mga kababayan na magbayad ng tax. Itataas po ang ating revenue. Kailangan may mga ipatupad din ng mga measures itong primary government agencies na nangungulekta ng revenue. Halimbawa, Bureau of Customs, at ganun po yung BIR. No? Kailangan nilang, kung ganyan ang gustong marating ng kanilang boss, ni Secretary Recto, kailangan medyo kakaiba yung kanilang i-implement or baguhin yung sistema para mabilis na ma-reach o ma-achieve itong 20 billion pesos a day. Ito tayo, napakalaking halaga kasi ito. Anyway, sa balitang ito ng Manila Bulletin, newly appointed Finance Secretary Ralph Recto has set his sight on a daily haul of around 20 billion to meet the spending needs of the Marcos administration for this year. Sa isa pong briefing dyan po sa Malacanang, kasama po si Pangulong Bongbong Marcos, kahapon din po yan, napanood niya rin po yan, kung saan nanumpa po siya. Sabi niya, ang kanyang top priority, kumbaga first order of the day, no? First order of his leadership ay makapag-raise po ng 4.3 trillion in taxes this year lang po yan, with the support of the government's two main tax agencies and the Bureau of Treasuries. So pag sinabi mong main tax agencies, yan yung BIR, yan yung Bureau of Customs. Sa kanila kasi nanggagaling yung pera ng Pilipinas, no, dahil sa mga connections nila, etc. Sa Bureau of Treasury naman, ang perang inire-remit dyan, yung mga kinikita ng mga government agencies, yun, lalo na yung mga government-owned and controlled corporations, yung mga GOCCs, no? Kasi yung revenue kasi nila, kalahati dyan, o yung profit nila, kalahati dyan, kinakailangan nire-remit yan sa Bureau of Treasury. So nakakadagdag din po yan sa budget natin. Bakit tayo nangungutang sa ibang bansa?
Nangungutang tayo ka-coffee ng pera kasi may deficit, may budget deficit. Ano ibig sabihin ng budget deficit? Halimbawa, ang target mo, di ba, nagkakaroon tayo ng mga budget deliberation. Ang target mo sa 2024, kailangan, base sa mga request ng mga government agencies, kailangan natin ng 5 trillion. Halimbawa, no, 5 trillion pesos ang kinakailangan na budget for 2020, 2024. Eh, ang projected revenue mo, ang inaasahan kikitain mo lang, let's say 3 trillion lang, no? 3 trillion lang ang kikitain mo. Ibig sabihin, may deficit ka. Meron kang kulang na 2 trilyon. So saan mo kukunin yung 2 trilyon na yon? Yan ang inuutang ng Pilipinas, di ba? Masakit tanggapin ito ka-coffee dahil kailangan para masuportahan yung plano mo for 2024, maghanap ka ng pondo na para ma-support yung plans mo for 2024. No choice ka. Uutang ka sa iba't ibang bansa abroad or locally, domestically, no, dito sa Pilipinas, maraming bangko rin nagpapautang. Nagkakaroon tayo ng budget deficit. Ano ang solusyon sa budget deficit? Paano matatapos itong budget deficit? I-increase mo yung revenue, di ba? Pataasin mo yung revenue mo, pagandahin mo yung tax collection mo para yung projected mo na revenue na 3 trillion, maangat mo yan, let's say maging 5 trillion yan, eh 5 trillion lang kailangan mo, di ba? Wala ka ng deficit. Di ba? Hindi ka na mangungutang. Nagigets na ba ako, Coffee, no? Basic ng economics, no? So, yun ang kinakailangan natin. Ang main solution dyan, pataasin yung revenue collection, di ba? Maraming taxes tayo makolekta at implementation naman, gamitin sa tama itong taxes na nakukolekta. Huwag nakawin. Kasi pag nakawin yan, eh halimbawa itong kalsada, gustong gawin na natin yan. Eh yung budget yan, ninakaw. Hindi na naman nagawa yan. Susunod na budget season, magre-request na naman ang budget para dyan. Kawawa tayo. Diba? Uutang na naman tayo. Yun yung disconnect eh. Yun yung problema. Kaya wag nakawin yung pera, di ba? Kasi limitado na nga yung pera natin, nanakawin pa, yun ang mahirap, di ba? Kawawa tayo. Yan ang sinasabi natin na mababaon tayo ng mababaon sa utang. Pero yung itong sinasabi ni Recto, magaling si Recto ha, hindi ko siya masyadong kilala, di ba? Pero kilala natin siya na mambabatas, kilala natin siya na naging senador, naging congressman, naging NEDA. Hindi natin alam na ganoon siya ka-wizard, no? Ganoon siya kahusay pagdating sa mathematics. Kahapon pinapakinggan natin yung press conference. Actually, twice ko siyang pinakinggan, no? Magaling, by figures, may mga basis siyang mga sinasabi dyan, etc. etc. Kung alam niya yung kalakaran, alam niya yung economics, naiintindihan niya yung mga problema sa Pilipinas and ano yung mga solusyon. Yun yung maganda dyan. Actually, kung titingnan mo naman, yung mga remarks ng mga mambabatas dito, mga senador, no, mga former Igan Doria, former president, no, ilan pa mga mambabatas, eh, pinupuri nila si PBBM dahil ina-point itong si Recto kasi he's the best man daw for the position. Diba? So, medyo mataas ang expectation dito kay Recto. Yes, ambitious itong goal niya, pero ako okay na ito maging ambitious. Okay na ito na mataas yung kanyang goal kasi hindi mo man ma-meet yung goal na yan, kahit pa paano mataas pa rin yung marating mo. Malaking bagay ito ka-copy ha. Once na magawa ito ng bagong secretary ng Department of Finance. Imagine 20 billion a day. Sige, let's assume 365 yung kinikwento ko kanina, no? Napakalaki niyan ka-copy. Sa computation ko kanina, aabot ng 7.3 trillion pesos, 7.3. Eh, ang kailangan mo lang sa 2024, 5 trillion lang. Ibig sabihin, may excess ka. May sobra ka. Hindi ibayad mo yan sa utang sa Pilipinas. Di ba? Sa computation natin, in 9 years or in 10 years, sige, mababayaran natin ang utang ng Pilipinas. Maganda, di ba? Kasi may plano. So, supportahan lang natin siya dito. Kasi mga mababata sumusuporta sa kanya. Marami, actually, magaganda naman yung mga suporta sa kanya. May mga criticisms lang, may mga negative remarks lang kay Recto patungkol sa kanyang naging policies, no? Yung mga ipinanukalang batas niya nung siya po nasa kongreso pa. So medyo may mga negative remarks dyan. Pero kung titingnan natin ako, sa tingin ko ha, mahusay itong si Recto, no? Ambitious yung kanya, may pangarap ito, may gusto itong maabot. Sige, natutuwa tayo dito sa pagkaka-appoint sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun, may goal, may ambitions, no? Sana ka-copy matupad itong gusto ni Recto para sa Pilipinas. So, sige. Kilalanin pa natin siya. Sino nga ba itong si Ralph Recto? Sige, baka kilala niyo na siya. Baka meron kayong komento o sa tingin niyo ba maaabot ni Recto itong 20 billion pesos a day na tax collection? Kung positive kayo dyan, comment yes dyan. Kung sa tingin nyo hindi, comment no. Bakit? Ilagay nyo dyan sa comment section. Babasa rin po ng iba nating mga ka-copy. Anyway, sige. Kilalanin pa natin itong si Ralph Recto, Secretary Ralph Recto.
ang kanyang education, medyo maganda, hindi medyo, maganda talaga ka-coffee yung kanyang educational qualifications, no? Nagtapos po siya ng Bachelor of Science in Commerce. Wala na ngayon yung kurso na yan. Eh. Before kasi yung Business Administration eh. Yan in Commerce, no? Major in Business Management sa De La Salle University noong 1989. Di pa tayo pinapanganak nito, no? At nakakuha po siya ng Certificate in Business Economics dyan po sa University of Asia and the Pacific. Isa po yan sa pinakamahal na university sa Pilipinas. Napakamahal po dyan sa UANP. Noong 1993 po yan, Certificate in Business Economics. So kung pagbabasihan mo, ang kanyang education ka-copy, educational qualifications, economics talaga. No? Kumbaga expertise niya yan, itong economics. Hindi lang siya nagtapos dito ka-copy, candidate siya for master's degree in public administration dyan sa University of the Philippines. Ano kaya ibig sabihin ng candidate? Ibig sabihin, hindi nakatapos pero natapos yung mga course requirements, etc. Pwedeng may deficiencies o may counting differential ng copy kaya hindi natapos. Ano ba? Yan ang understanding ko dyan pag sinabing candidate for master's degree. Dyan po sa UP noong 1991. At pagdating naman sa kanyang work experience, naging deputy speaker siya bago siya na-appoint na bilang secretary. Deputy speaker po siya dyan. At district representative din po siya ng Batangas, 6th district. Ngayon, currently yan ka-coffee, anong ibig sabihin yan? Magre-re-elect ulit ng bago na kinatawan ng 6th district ng Batangas. Tabay pa tayo dyan. Naging senador din po siya ng 15th hanggang 18th Congress. 2010 po yan hanggang 2022. Yan Senate President pro tempore siya noong 2017 hanggang 2022. Naging National Economic Development Authority Director po siya ng Socio-Economic Planning and Director General din po siya dyan, NEDA, ka-coffee, no? At naging Independent Director siya ng Union Bank. So may expertise dito sa pribadong sektor, no? Bagamat maikli lang yung kanyang stint dyan, wala pang 1 year, no? Noong September 2007 hanggang September 2008. At naging senador din po siya ng 12 to 13th 12 at 13th Congress. So medyo mahaba-haba ang kanyang karanasan bilang mambabatas, no? At district representative din po siya during the 1992 to 2001. So kung pagkukumbine natin yung kanyang karanasan sa lower house at sa Senado, medyo mahaba-haba ang ka-coffee, no? Medyo malawak po ang karanasan nito. And even the president himself, siya mismo yung nagbabouch dito kay Recto na noong sila ay magkasama pa dyan sa Senado, wizard talaga ito. Napakahusay dito ng coffee. Kumbaga, hindi mo siya malulusutan kasi kabisado yung numbers, no? Maraming testimonya ka-coffee. Magaganda yung remarks na sinasabi nila dito kay Recto, no, na best man for the position, maganda yung naging desisyon ni PBBM na i-appoint siya, etc., etc. And ako, yes, ambitious yung gusto niya, pero okay na yan kesa sa walang pangarap. Gusto ko ito sa Recto, honestly. Gusto natin siya at sana mag-succeed siya sa kanyang hangarin. Kasi ang pinakapapil niya, magpasok ng pera para magamit, para suportahan yung mga programa na gusto ni Pangulong Bongbong Marcos para iahon ng Pilipinas mula sa kahirapan. Diba? Pagandahin yung mga infrastructure projects, bumuti yung Pilipinas, puminam yung Pilipinas. Yan ang pinakapangunahing trabaho niya dyan eh. Magpasok ng pera. Diba? At sana itong pera na ipapasok, gastusin ng tama ng mga opisyales. Gastusin ng tama ng mga kawani ng gobyerno. Diba? Kasi kawawa ang taong bayan kapag sasayangin itong pera na ito. Hoping na magsasucceed si Secretary Recto dito. Kasi pag nagsucceed siya dito, malaking bagay yan sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Umaasa tayo, ambitious, at least may goal. Di ba? Yan, sana ma-meet natin yung pangarap na yan ni Secretary Recto. Alright, sige. Anong say niyo dyan? Anong komento niyo? Ilagay dyan sa comment section ang inyong opinion, ang inyong reaksyon. Babasa rin po ng iba natin mga ka-coffee dyan. Okay, kung nasa Facebook ka-coffee at hindi ka pa naka-follow sa ating Facebook page, yan sa taas ha, makikita nyo. Click lang po yung follow dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube naman kayo, ka-coffee, ay i-click lang po ang subscribe. Alright, sige. Mamaya, live tayo, alas 10 ng gabi. Magla-live tayo, ka-coffee, at tabayanan nyo po yan ha. Sabado ng gabi, January 13, 2024. Live tayo mamaya alas 10. Kita-kits ulit tayo mamaya, ka-coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ingat po kayo. Bye-bye.